So, ngayon po ay Wednesday. Usually, walang nursery si Alex, pero dinala ko siya sa nursery. So, welcome to the life of, ano, bakit meron akong brain fog? Oh my God. Full-time mom. Ayan. Meron akong brain fog. Actually, napapadalas na po yan. So, today is Wednesday. Like I said, hindi ko usually sinasend si Alex sa nursery, pero sinwap namin yung Monday to Wednesday. Kaya, dinala ko na siya sa nursery this morning. Medyo matagal. Kasi, gusto ko lang sabihin na hindi porke full-time mom ka. Yung iba kasi ang iniisip, wala masyadong ginagawa kasi nasa bahay lang. Alam mo yun. Actually, kung i-compare ko yung buhay ko nang wala pa kaming anak, mas busy actually ngayon. Kasi yung work, 'di ba, pag nag-work ka, yun lang yun eh. After that, wala ka nang iisipin. So yun yung nagpapabusy sa'yo, yung work. Pero ngayon, it's like everyday life. So hindi lang yung sarili ko, yung si Steve, yung iniisip ko. So meron pang bata na nakadepende sa'yo. Alam niya ng mga full-time mom. So ako, isa lang naman yung aking anak. Although 4 years old siya, pero he still needs a lot of supervision, support. Kaya medyo mahirap when it comes to yung maraming trabaho, ganyan. So, kasi dependent pa rin siya sa akin. Anyway, like I said, gusto ko lang naman kasing parang i-document din na ano yung mga ginagawa natin everyday. Kasi nga, parang feeling ko, bakit ako always busy? Hindi ko alam. Parang siguro, ang iniisip ng iba, dahil full-time mom na ako, nakakanood na ako ng TV lagi, tapos nakaka-nap ako. So, hopefully, darating yung time na yun soon, or kung hindi man, next year, ganyan. So, kasi right now, kaya medyo busy dahil yung school niya, Alex, medyo mahirap kasi dito yung process eh. Hindi yung tipong kung ano sa mong gustong school, doon siya papasok kasi binabayaran mo. So dito, pinaglalaban mo siya dahil it's funded by the government. So hindi basta-basta na pag gusto mo yung anak mo dalhin sa school na to, doon na siya pupunta kasi ang daming mga mothers na gusto rin yung anak nila mapunta dun sa school na yun kasi special school yung gusto talaga namin. Hindi ko alam kung I'm making sense, pero siguro wag na nating i-explain in one video. Kasi hahaba lang talaga. Anyway, so as days goes by, kwento ko kung ano yung mga ginagawa ko. So anyway, like today, after kong ihatid si Alex doon sa nursery, magulo pa rin yung bahay. Time check, 10 o'clock. 10 o'clock na. Hindi pa ako nakakapaghugas. So, ang ginawa ko, pumunta ako ng church. A-attend sana ako ng Mass 9:30 kasi hindi ako naka-attend ng church pa nung Sunday. So, 9:30, usually pag weekdays, 30 minutes lang yung Mass. And wala si Alex, so sabi ko, makakapag-focus ako sa Mass. Although, ang sabi ni Father, pagdating ko doon, nasa labas lahat sila. Ang sabi ni Father, yung meron daw dala ng susi, hindi daw dumating. So, kinancel nila yung Mass today. And then, tomorrow na lang daw. Okay na yung Mass tomorrow. Sa ibang church naman. So, by tomorrow, dahil nasa bahay si Alex, so dadalhin ko siya. Wala siyang nursery, dadalhin ko siya bukas. And I think it's much better na rin para ma-expose na naman siya sa church. Kasi, sabi nga ng therapist, mas maganda talaga kung lagi mo siyang ina-expose sa labas, ganun. Although mahirap, pero maintindihan naman nila yan. So, maingay kasi siya paminsan, tapos gusto niyang lumabas, ganun. So, dadalhin ko siya tomorrow. Anyway, so, ngayon, ang 4 minutes na, puro akong takdak. So, ang ginawa ko is, nag-apply ako ng passport ni Alex kahapon. And, pumunta kami dun sa
yung passport booth. Pero sira. So, ang ending, napunta kami dun sa photographer na parang studio. May studio siya. Maliit lang naman. Ayan, picture niya. So, okay na rin yan. Kasi sabi ko, kung lagi kong iniisip ko, actually hindi siya perfect eh. Kasi yung mapapapansin nyo, yung balikat niya, nakaganon. Ayan. So, kung papaayusin ko siya, baka mamaya ang ending, umiyak at hindi na gumanda yung picture. Kaya, sabi ko, okay na yan. Tinanggap naman dun sa website, ng passport website. So, yan yung ginawa namin kahapon, right after ko siyang sunduin. And then, nag-apply na rin ako, pag-uwi namin, nag-apply na rin ako online. So, yung passport po dito, renewal. Tsaka maski yung, yung dati, yung first time na magkakaroon ka ng passport, online lang po siya. So, madali lang naman. Mas okay nga siya dito eh. So, after that, pagbata kasi, kino-confirm pa rin yung identity. Although renewal na, kino-confirm pa rin pala yung identity. So, after ko siyang i-upload yung photo niya, neto, actually maganda talaga kasi itong photo na to, hindi ko na in-scan. So, meron siyang code. Parang ganyan. May code siya na ilalagay mo doon sa website. Tapos, ma-retrieve na nila yung picture. Tapos, after that, ayun, merong magko-confirm pa ng identity. So, tinawagan ko yung friend ko. Sabi ko, pwede paki-confirm yung identity ni Alex. Tapos, yung details namin. And then, so, natapos niya yun kahapon. And then, now, I'm going to send the old passport doon sa head office nila. And yesterday, nagpa-print ako nito, yung picture ni Alex. Oh, ang ganda, ang laki. So ipapa-frame ko siya. Yung isa ibibigay namin sa parents ni Steve. Hindi ko nga alam kung ano yung maganda na ikikip namin. Ganyan, no? Ang cute, no? Kasi actually, ang ganda ng ngiti niya dito. Hindi naman talaga kasi si Alex mahilig ngumiti sa camera. So, napangiti nila last time, last time sa camera. Kasi, yung mga dating pictures ni Alex, talaga namang, may iyak siya, yung gano'n, yung sapilitan, tapos, hindi nakatingin, yung mga gano'n. Tapos, nagulat ako kasi, ang ganda kasi may toga siya dahil graduation na niya, lilipat na siya ng school by September. Kaya, ayun, sabi ko pa nga, ayoko nang bumili kasi lagi na lang ako bumibili sa, sa photographer na yun. Tapos, para ako nabubudol. Kasi, pag nakikita mo yung pictures ng anak mo, parang, ano ba ito, bibiling ko ba? Ang mahal-mahal. Eh, syempre, picture niya yun eh. So, napapabili ako. So, sabi ko, this time, I was so tough. Sabi ko, this time, di na ako bibili ng pictures. Kasi, nabubudol nga ako ang mahal-mahal. And then, biruin nyo, para makuha mo lahat ng pictures, nasa 50 pounds. Tapos, ito, 20 pounds, tatlo yung pictures lang. Tapos magkakaiba-iba ng sizes. Actually, ito, malaking size na to. Hindi to galing dun sa photographer. Inano ko to, pinaprint ko to ng sarili ko. Kasi anong nangyari, yung nakita kong pictures ni Alex, may uhog. May sipon siyang ganun dito. So, sabi ko, doon sa photographer, sabi ko, sayang naman, ang ganda ng ngiti niya, baka pa pwedeng paki-edit. Although, nag-purchase na ako. Sabi niya, oh, lucky you, kasi nandito ako sa desk ko, so pwede, na-edit niya yung sipon, natanggal. Although, sabi niya, ang problema, kasi yung printer, sa ibang company yon. So, sabi niya, dahil nag-purchase na ako, napunta na yun sa company na yun na magpiprint. So, pag kuha ko, meron yung sipon, for sure. And then, yun, inedit niya, sinandan niya ako ng soft copy, which is libre yung soft copy. Kaya, dahil sure ako na pag-send dito, may sipon, kaya nagpa-print na lang ako nito. Ayun, ang dami ko nang sinabi. So, today, kukunin ko muna yung box ng Whirly sa shed, kasi pupunta ako ng post office para isoli yung mga laruan ni Alex na binarrow namin. And then, magsasend ako ng passport. Tapos,
Meron akong parcel na kukolektahin din later. So, sabay-sabay ko na yung gagawin. Okay, so ilalagay ko lang po sa box. Ito mga toys na hiniram namin. Actually, ito pong company na to, Whirly. Ano siya, marami siyang toys, tapos nagpaparent sila. Mga 1,000 plus toys according to them. So, magsusubscribe ka lang, parang ang subscription namin, 16 pounds, medyo mahal nga lang eh. Kasi iniisip ko, dahil si Alex, hindi niya gusto yung mga toys, unlike yung ibang bata na gusto yung toys. Siya, ayaw. So, ang bilis niya magsawa. So, gusto ko na ma-experience din niya yung mga toys. Although, ayaw ko namang bumili ng maraming toys. Tapos, ang ending, hindi naman namin magagamit. O hindi niya magagamit. So, ikikip ko lang siya. Tatambakan kami. So, sabi ko, okay din yung hihiram. Although, parang mahal, no? Kasi 16 pounds. So, kumbaga marami ko na rin doon mabibili yung mga toys. Although, mahal na nga yung toys ngayon eh. So, siguro, kung brand new toys, ang mabibili mo, I don't know, kung mga 2, ganun siguro. Although, itong mga toys na to, may pagkamahal din eh. Like, for example, ito. At least may experience ni Alex yung mga mamahaling toys. Tapos, pag ayaw niya, diba, o di susoli lang namin. Actually, meron ba siya nagustuhan? Meron ata, parang 1, 2 lang. Maybe, hindi naman siguro, baka 4 pala. Bigla ko naisip, mga 4 siguro. So, ito, Jenga toys. Giant Jumbling Tower. So, hindi talaga siya nagkaroon ng interest dito. At, ayun, hindi niya talaga ito nilaro, as in. At, ayan, babalik lang natin dito sa box nila. Ayan. Tapos, ito, inupuan lang niya saglit, tapos right after that, ayaw na niya. So, ayan. Puno na. And then, ito, pakita ko lang din yung mga ibang toys. Ganyan. Actually, alam na kasi ni Alex dito eh. Ayan. Maganda, diba? So, mahal din siya kung bibilin mo siya ng brand new. Oh, ganyan. Same. Tapos, yung iba, teka, i-off ko muna. Okay, off natin. Ayan. Tapos yung iba, mga books lang din, na kailangan ng pen. Kasi pag yung pen, ipe-press mo dito sa mga star, meron siyang sasabihin. Although, yung pen na yun, hindi kasama eh, hindi sinama nila. Kaya, hindi rin namin siya nagamit. Anyway, so, ayan yung book. By tokens kasi, so 160 tokens, ito lahat. And then, nag-order ako ulit ng panibagong mga laruan. And then, another 160 tokens. So, dahil nag-order na ako, install ko na ito. Ayan. Hindi masyadong dumidikit itong masking, packaging tape. So, hopefully, siguro baka next time, hindi masyadong dumidikit yung packaging tape. Siguro next time, bibilin ko yung na lang din. Parang paper na tape, tulad nito. So, kasama sa Whirly box itong label. Didikit ko lang yung label dito.
kahit meron na kaming vacuum, parang hindi pa rin kasi nalilinisan yung mga dulo-dulo, yung mga corner, yung mga ganyan, kanto. So, ito pa rin ang aking reliable walis ang ginagamit. Kaya, ayan, after that, yung dustpan ko naman, nandun sa shed, gagamitin ko yung aking vacuum para i-dustpan, kumbaga, para makuha yung mga dumi. Although, itong vacuum naman na to, meron siyang mga attachment na para sa mga corners. Yun nga lang, parang hindi pa rin ako satisfied. Iba pa rin yung walis eh. Mas madali siyang ipang walis sa mga corners. So anyway, i-vacuum ko lang ito. Yun. Nilagay ko lang sa gitna lahat ng mga dumi at binacuum ko. So, time check. It's 5 to 12 na. So, medyo late na ako. Ang gagawin ko ay maliligo and then magpa-prepare para lumabas dahil bibili pa ako ng gifts. So, nabilang ko na ng gifts si Steve. Voucher siya sa JD Sports. So, yun yung kanyang Father's Day gift dahil medyo mahirap bilhan yung asawa ko ng ng regalo. So, yun ang aking regalo. Bahala na siya kung anong gusto niyang bilhin dun sa JD Sports. And then, magba-birthday yung isa kong friend, si Ate Jillian. So, bumili na ako actually ng chocolates. So, I'm not sure kung ano pa yung pwede kong bilhin, ibigay sa kanya. And also, bibili din ako para dun sa friend ko na papunta rito, galing US. Bumili na rin ako ng mga chocolates for them. Pero, bibili pa ako ng something British. Yun nga lang, ang hirap-hirap. Meron, ano bang something British? Hindi ko tulad sa ibang mga countries na madali lang bumili kasi doon mo lang mahanap yung certain product na yun. Pero dito, parang usual na dito yung mga products all around the world. So, yung British product, hindi ko alam ano bang popular dito. Siguro, naisip ko afternoon tea. Parang I'm not sure. So, titignan ko lang sa shop kung anong pwede kong bilhin mamaya. So, yun yung gagawin ko. And then, I'm still waiting for the text or email siguro. Pero feeling ko text yun. Galing sa post office na i-inform ako na nandun na yung parcel and ready to collect. So, hindi ko pa rin siya dinadala yung mga parcel ko kasi para isang lakad na lang. Pero, let's see. Dapat maisan ko na yan before ko sundin si Alex. And then, I need to charge the car pa. So, kanina, ang ginawa ko, naglaba ako sapatos ni Alex. Nilabang ko, sinabit ko na sa labas. Tapos, yung mga basahan. And then, hugas ako ng pinggan. So, like I said, it's so busy. And then, kumain na rin ako ng lunch medyo early kasi nagugutom na ako. So, yan, maliligo ako. Dahil actually, itong hair ko, day 2 na yan. Kaya medyo magulo na actually. Hindi ko yan guys. Hindi ko sinuklay. Ayan. Ngayon, ang plan ko ay mag-i-straight ako ng hair. Kasi wala naman si Alex ngayon. So, medyo may time ako mag-straight ng hair today. And that means, pag nag-straight ako ng hair the next day, hindi ko siya babasahin. Yun nga lang, ang pangit na ng buhok dahil inano ko siya, kinat ko siya ng super exe. So, pag in-straight ko siyang ganyan, medyo, ewan ko, the way, medyo ganun eh. Straight siya, pero ganun. Masyado siyang, I don't know kung paano siya i-describe, pero fluffy. So, hindi ko siya type. Siguro the way siyang kinat. Anyway. So, ayun. I'll just shower. So, kakatapos ko lang pong maligo. At ito ulit yung aking cardigan. Sinunod ko ulit kasi
Kakakuha ko lang nito kanina umaga eh. So, suotin ko ulit. Anyway, I don't think meron akong text. So, mag-blow dry muna ako. Ayan. Ibig ko sabihin text na nandiyan na yung parcel na deliver na. Kasi ayoko nga pumunta dun twice. Para isahan na lang. Mag-blow dry ako and then i-straight ko yung hair ko. Naku, na oras na ako matapos nito. Hindi ako mag-makeup today. Pero meron akong SPF 50 sunscreen. O, diba? Dior. Kasi, iniisip ko, kukunti-kuntiin ko, ito, yung bira ko lang siya gagamitin. Eh, baka mag-expire na. Tapos, hindi ko na nagamit. Parang katulad nung dati. Dahil, branded siya. So, nangyari, kinukunti-kunti ko lang yung gamit. Hanggang sa, hindi ko naman natapos. Nagamit lahat, kakatipid. Ayun, nakalimutan na. So, ayan, itong Dior na sunscreen. Super gamit na gamit ko yan doon sa Pilipinas. Everyday. Tapos, meron ako dito, pero pang night naman siya. Ito, L'Oreal SPF 50. Yan din, tagal ko na yan binili, pero bumili pa ako na to. Kasi parang naisip ko pang gabi naman yan, so kailangan ko ng something na daytime. Meron pa akong lipstick, yung kanina pa to eh. Diba, hindi masyado siya nawawala. Sabi ko hindi ako mag-makeup, tapos lang, sunscreen. Pero dahil medyan pangit na, itatapap ko na lang ito, aking lipstick. Ayan. Alam nyo, hindi ko alam kung expired na to kasi matagal na to eh. Ito yung Maybelline Super Stay Matte Ink. Maganda siya. Yun nga, super tagal na niya. Dahil hindi mo na ko lagi-laging maalis, nagbe-makeup. And, so, hindi siya nauubos. So, mag-blow dry lang ako. So, ayan yung aking hair after ma-blow dry. Talaga namang parang buhok ng lion. Ganyan siya oh. So, pangit siya pagka nabublow dry yung hair ko. Kaya ako siya ini-straight after ma-blow dry. Meron ako nakitang pinopromote ni Heart, yung Dyson. Sabi ko, parang maganda yun kasi heatless siya na blow dry. Tapos, at the same time, habang binublow dry yung hair mo, nag-i-straight din. Para siyang ganito, straightener. Tapos, habang ginaganon mo siya, nagbo-blow dry siya. Tapos, nag-i-straight na yung hair mo. So, heatless. So, maganda, diba? Pero, bakit naman kasi Dyson ang mahal-mahal ng products mo? So, I'm not sure kung kailan ko siya mabibili. Ma-afford ko ba yun? Mabibili ko ba yun one day? I'm not sure. Pero yun lang, maganda sana. So, in the meantime, ito muna tayo sa Remington. So, dumating yung friend ko dito sa bahay. Nagdala siya ng ulam. And then sabi ko sa kanya, tara, punta tayong Home Bargains. Ayun, naisama ko siya sa Home Bargains. So, namili ako nito para sa kaibigan ko ding isa na magba-birthday. Yan. Siya yung nagsuggest. Yung pang summer. Sabi niya. Eh, mahilig naman pumunta yun ng Spain dahil meron silang bahay sa Spain. So, why not? Beach. Kasi di ko alam kung ano yung bibigay ko sa kanya. And then, para dun sa kaibigan ko namang taga-US na pupunta dito. Yan, meron tayong tsaa. Para yan sa asawa niyang lalaki. Man cave. Shortbread siya. Yan yung laman. So, nakalagay sa ganyan. Tapos, para naman sa kanya, yung kaibigan kong babae, ito, hindi na yung, parang cookies dapat yun na parang, nasa tin can din, parang katulad na to. Tapos, ano ba yun? Para siyang book, tapos nakalagay afternoon tea. So, para yun sa afternoon tea niya, pwede niyang isama yun. So, dahil wala na nun, siguro na phase out na.
Ayan na. Ito, maganda nga ito actually kasi Prosecco, teka. Ayan. Prosecco siya, dalawa. And then, meron siyang glass. O, diba? Ang ganda. Ayan. Pop the Prosecco. So, yan, namay na rin ako ng mga paper bags. And, chewing gum. Okay. And, eto naman, bumili din yung friend ko ng gift para dun sa magba-birthday. Pakita ko na lang din sa inyo, no? Kasama ko siyang namili. Pero, ang cute din ang kanyang gift. So, Prosecco din, na merong Ferrero Rocher. And then, ayun, card. Tapos nasa paper bag. Same kami ng paper bag. Tsaka yan yung kanyang gift, yung bag. So, nandito po ako ngayon sa car. Teka, tingnan natin kung anong oras na. Sandali. Mag-alas-2 na. Okay. So, galing po ako sa post office. Dinala ko na doon. Kasi wala pa rin text. So, pumunta na lang ako doon sa isang post office na malayo. At least, hindi ko na bubuhatin yung box. Kasi malaki yung box na yun eh. At least, hindi ko na bubuhatin yung box ng pagkalayo-layo. Kasi kung dito, yung post office na malapit sa amin, merong walking distance kasi yung post office. Yun nga lang, ang problema, pag dun ko siya dinala, medyo malayo yung lalakarin ko. So, mahirap dahil bit ko yun. Medyo malaki yung box. So, dun ako sa susunod na malapit na post office dito. Yun naman, ano lang, pwede ka mag-park dun sa labas. Kaya, okay lang. So, yun na lang ginawa ko. Kasi wala pa rin text. Hindi ko alam kung anong oras darating yung isa. At least, nagawa ko na yung whirly. So, ngayon, ang next kong gagawin ay yung EHCP ni Alex, yung kanyang plan. So, iniisip ko, kung makakapagkape ba ako kasi 2 o'clock na, sundin ko si Alex ng mga 3:15. Pwede na siguro yun? Or mga 3 o'clock. So, meron pa akong 1 hour. Gusto ko magkape kasi meron akong 2 pound, medyo mahal pa din, 2 pound coffee, 2 pound cake pala. So, sa Costa Coffee yun. So, ngayon, ang plano ko is, punta ako ng Costa para doon na ako gagawa ng aking homework. Homework talaga. 2:10 na. And, like I said, meron na pa akong 1 hour to go. So, andito na. Prepare ko na yung aking mga gagawin para akong mag-aaral sa coffee shop. So, doon ako magsusulat. And then after that, ayan. Tingnan ko lang kung dala-dala ko ba lahat. So, after that, susunduin ko na diretso si Alex. Good thing talaga na nandiyan yung sasakyan ni Steve at hindi niya ginamit yung car. Only for today. Kasi tomorrow, and for the whole week na, gagamitin na niya yung sasakyan. Very rare na hindi niya ginagamit yung sasakyan. So, good thing, timing siya sa lahat. So, I'll be back in the car na. And, pupunta na ako ng coffee shop. And then, sunduin ko si Alex. 3 o'clock na. So, susunduin ko na si Alex. Tumatanda na talaga ako. Every time na lang na pagbabasa ako sa cellphone ko, ang sakit ng ulo ko. Parang feeling ko yung mata ko gumaganon dahil nagbabasa ako ng font. Although, yung previous ko kasing phone, mas malaki dito sa phone ko na to. So, nag-downsize ako ng phone. So, ewan ko, parehas lang naman ang font size. Maliit talaga ako mag-font eh. Pero ngayon, nilakihan ko na. Pero masakit pa rin yung ulo ko. So, ayaw ko na munang mag-phone dahil dyan.
So, nandito na nga pala kami sa bahay. Sinundo ko na si Alex. Ayan siya. Oh. Alex, naku, hindi na naman inubos yung pagkain. Alex, come on. Eat your food. Eat your food. Dali. Ayun. Go. Eat your food. Okay. Nakita niya kasi ito, medida. Naglaruan niya. Pero may numbers. At dahil may nakikita siyang numbers dito sa aking phone, malamang baka kunin niya yun mamaya. Okay. Finish that one. And then I'll give you grapes. So guys, i-end ko na tong vlog na to dahil ayan, nanonood lang naman kami dalawa ni Alex ng TV. Uy, nauubo pa. Ay, sorry, my love. Okay. So, see you again tomorrow. Bye-bye. Bye, guys.